Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Hindi ako matatakot kahit mamatay ko ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalaanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain. Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 759,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kabanang bayan, gago, inutil, tarantado, putang ina nyong lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, inutil, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan nila tayo. Pag oras na ng butante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay ko ang lahat ang gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? McDo lang ang papasukan mo? Drug test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, tinatanggap nila. Kaya agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila ina-aproban? Bakit hindi ina-aproban ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin drug addict. Sir, naniniwala ka ba na dapat na nating kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sangkot sa pagkukurak? Yes, of course! Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kabanang bayan na ninakaw at kinain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer. Lahat tayo nagbabayad ng buwis at kinakain lamang nila. Kaya dapat nating bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kabanang bayan. Yan ang dapat nating gawin. Sir, ano naman masasabi mo kay Benny Abante? Okay, ito ang mensahe ko sa son of appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya, nasa Davao. Gago! Tanga! Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon? Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan, Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano nanalo yung appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Nakakahiya. Oo. Kaya yan ang mensahe ko kay Abante. Utak hipon. Nagalo ang tae, pati utak. Hindi na kayang pag-iwalayin ang tama't mali. Alright mga kababayan, so napakinggan nyo po itong si Kuya Park, no? At ito yung hinahangaan ko sa kanya kasi mga kababayan, napakatapang na itong batang to. At talagang yung nilalaman ng kanyang puso ay talagang sinasabi niya, no? Ang pagkadismaya niya at pagkagalit niya dito sa administrasyon ng Marcos ay talagang sukdulan, no? At ipinapakita niya itong
nararamdaman niya sa pamamagitan ng pagsasalita dito sa kalsada, dito sa pagharap sa mga vloggers, no, na despite na napakarami po ng mga bumabati ko sa kanya, pero nananatili siya sa kanyang prinsipyo, no, na ipaglaban yung tama. Kasi nga naman nakakagalit naman mga kababayan, no, yung ginagawa sa atin ng politiko, especially yung mga congressman na may kinalaman dito sa pagkamkam ng napakalaking halaga na pondo na para talaga sa flood control project na siya sanang magpoprotekta sa kabuhayan, ari-arian at buhay, no, ng ating mga mamamayan, na lalo na yung mga nasalanta, no, ng mga nagdaang mga bagyo na walang kamalay-malay, walang kamuwang-muwang na sila ay magbubuwis ng mga buhay. So kawawa mga kababayan, no, dahil itong flood control sana yung magsisilbing ano natin shield or sandata sa parating na malalakas na pagbaha, pag-ulan, no, dulot ng napakalakas na bagyo na talagang hindi natin maiiwasan yung pagbaha, kasi talagang maraming parte, lalong-lalo na dito sa Manila, sa Metro Manila, no, na talagang lumulubog sa tuwing may mga bagyo. Dahil nga yan sa kakulangan natin ng drainage system mga kababayan, at ito nga pong issue ng flood control, na ang worst pa dito ay ghost project pa. Yung iba ay substandard. So talagang nakakalungkot, no, dahil sa mga lumalabas ngayon ng mga video, mga litrato, kagaya po ng isinare ng DDS vlogger na si Sir Jesus Duque, no, na pinuntahan niya doon sa first district ng Lawag, isa sa mga flood control projects dito sa bansang Pilipinas, na nakita nyo po, no, yung flood control doon na talagang halos parang wala tayong makitang bakal. Yung loob niya ay walang palaman, no. It's either siguro manipis yung bakal o baka tinangay na ng malakas na baha, yung rumaragas ang baha. Dahil nung mga nakaraang panahon nga mga kababayan ay tuloy-tuloy yung pagdating ng napakakalakas na mga bagyo, no. At yun nga, masasabi natin talaga na kahit papaano ay blessing in disguise, no, yung pagdating ng mga bagyo. Although hindi naman tayo masaya dahil maraming mga kababayan natin yung nagbuwis ng buhay dyan, na wala ng ari-arian, na wala ng mahal sa buhay. Pero imagine ninyo mga kababayan, kung hindi nangyari yung mga bagyo na ito, hindi tumama sa bansang Pilipinas, hindi natin mabubuking yung ganito na palang kalala na sitwasyon ng Pilipinas pagdating po sa infrastructure natin. Napakalaking halaga ng napupuntang pondo dyan, no? Ikumpara mo sa healthcare at saka sa educational, no? Parang mas malaki talaga yung napupunta dito sa infrastructure. Samantalang dapat maayos yung ating maganda may pera naman 'di ba? Kaya naman sana makagawa ng magandang proyekto, pero talagang may mga masasama talaga at walang puso na talagang nananamantala, no, sa kaban ng bayan. At ito sana yung isa sa mga mahalagang legasiya ng administrasyon ng Marcos, no. At kahit ano pang administrasyon ang magdaan, kung magiiwan sila talaga ng mga proyekto na mapapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon, mas maganda sana, para umuunlad talaga yung ating ekonomiya. Para the next time, 'di ba, na may uupo ulit na susunod na pangulo, iba naman yung magiging advokasya niya, iba na naman yung magiging proyekto niya. At least 'di ba, tayo may progress, meron tayong growth. Hindi na lang yung puro infrastructure, tas puro flood control na lang ng flood control. Yun na lang yung ginagawa no? So yun nangyayari ngayon, yung mga kabilang impeachment na naman kay Vice President Sara Duterte, impeachment kay Bongbong Marcos. So alam niyo yung mga kababayan, natatabunan yung totoong issue ng korupsyon. Ito nga ang flood control na talagang grabe, nakakakilabot mga kababayan, kung malalaman nyo lang talaga yung halaga nung perang pinag-uusapan dito. Hindi lang milyon, hindi lang bilyon, trilyong piso, no, yung nananakaw na sa atin at nawawala sa kaban ng bayan, na tayong mga taxpayer, tayong mga ordinaryong Pilipino yung magbabayad at magsasuffer niyan, hanggang sa anak-anak natin, no, hanggang sa kaapu-apuhan na natin ay talagang sila ang magsasuffer nito. Kaya nakakalungkot mga kababayan. Kaya itong si Kuya Park, itong kanyang mga paglabas sa kalsada at pagsama sa mga rally, sa kanyang pagsasalita, ay isang pagpapakita ng katapangan, no? At pagpapakita na siya ay kabahagi ng mamamayang Pilipino na nagsasalita, at inilalabas yung kanyang
galit, no, yung disappoint niya sa pamahalaan ngayon ni Bongbong Marcos dahil talagang hindi siya naniniwala, no, sa administrasyon na 'to na may patutunguhan. Kasi ako din ramdam ko din na parang ano ba nangyayari sa ating bansa? Parang puro gulo na lang, puro sila na lang ang topic na pinag-uusapan palagi, puro issue na lang nila ang pinag-uusapan. Wala na yung totoong parang serbisyo para sa taong bayan. So ayun yung nakakalungkot mga kababayan, no, na nawawala na talaga yung totoong essence ng pagiging presidente nila na sila ay maging timon o kumbaga sila yung magiging navigator natin, no, para makarating tayo sa magandang destination. Pero ang nangyayari mga kababayan eto na lang, hindi na tayo nakakausad, no. Puro na lang issue, puro na lang korupsyon, puro kaguluhan na lang. Nawawala na talaga yung totoong paglilingkod, yung public service na sinasabi nila during their campaign, yung mga pangako nila hindi na nila natupad. So again mga kababayan, ito lamang po yung ilan sa mga reaction natin, no, dito sa ating napanood na video. At comment down below kung ano yung opinion ninyo. Talagang sobrang nakakagalit at nakaka-drain, no? Dahil parang araw-araw na lang yung mababalitaan natin sa news at sa mga radyo ay puro ganito na lang, no? Sa social media, pagka nag-scroll ka, puro na lang bangayan sa politika. At wala na tayong progress, no? Puro na lang problema. Again mga kababayan, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.